Hindi po tumitigil ang otoridad sa pagtukoy sa mga suspect na nasa likod ng pagkopya at paggamit ng ATM cards ng mga nagwi-withdraw sa teller machines. Sa programang Kapit Balita kanina, ipinaliwanag ng isang eksperto kung gaano lang kadali para sa sindikato na isagawa ang kanilang panloloko. Ang mainit na balita atin ni Jamie Santos. Wala pa raw 2 minuto kung trumabaho ang sindikatong nagkakabit ng mga device para makopya ang isang ATM card at ma-videohan ng personal identification number o PIN ng isang user. Sa mainit na balitaktakan ng programang Kape at Balita kanina, ipinaliwanag ni Mike Bernabe, chairman ng Inter-Network Anti-Fraud Committee, kung paano na isasagawa ang ganitong klase ng krimen. Ginagawa ng mga fraudster tsaka yung skimmer, kinukuha nila itong data na ito kasi nandito sa website na ito ang data ng account holder. Sa loob naman ito, meron siyang maliit na device that would capture the data of the magstripe. Meron naman sila nitong maliit na camera. Ang purpose nila doon, makuha nila yung PIN mo naman. Sa loob lang daw ng 1 oras, nakakagawa ng clone card ang mga suspect at nagagamit na ito para i-withdraw ang pera ng biktima kahit saang ATM location. Based sa review namin ng CCTV, 2 foreigner itong nagkabit nito. Isa lookout, isa naman nagkakabit. Ayon kay Bernabe, 2011 nagsimula ang modus na ito sa Pilipinas. Mas naging tanamak daw ito noong nakaraang taon na tinatayang milyong-milyong piso ang nakulimbat ng mga kawatan sa ganitong klase ng panloloko. Wala pa naman natutukoy ng mga suspect sa scam. Tuloy-tuloy naman daw ang investigasyon ng mga otoridad para mapanagot ang mga nasa likod nito. Ayon kay Police Senior Superintendent Benjamin Acorda, hepe ng CIDG Anti-Fraud and Commercial Crime Division. Yung Interpol, mga ibang bansa nakikipag-coordinate sa atin and asking details for the identification of these personalities. But we have, yung mga transaction nila, we have monitored na it's either yung withdrawal dito sa Pilipinas tapos yung may-ari ng card is sa ibang bansa and kuminsan, vice versa naman. Nakikipagtulungan din daw ang CIDG sa mga bangko para mapabilis ang pagtukoy sa mga kawatan. Sa hanay naman ng mga bangko, naglagay na raw sila ng mga anti-fraudulent device sa ATM para madetect kung may ikinabit na skimming gadget. Nilagyan na rin ng PIN shield ng numerical keypad para matakpan ang pagpindot ng numero ng isang ATM user. Pinaalalahanan din ng mga gumagamit ng ATM card na maging mapanuri tuwing magwi-withdraw sa teller machine. Ano ko rin naman dito is yung continuous education sa mga customers ng mga bangko, no, na dapat maging alert to, at vigilant din. Kung may nakita silang mga unauthorized gadget na nakabit sa ATM, huwag na nilang gamitin. No? Tapos lumipat na sila sa ibang makina. Just in case they encounter this type of problem, they just call their respective banks and we will act on it. Pag na-prove naman namin na talaga siya is biktima ng ganitong scam, we make it a point na ibalik ito sa customer yung wala niyang pera. Jamie Santos, GMA News.